Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang sabi nila, palaging nasa huli ang pagsisisi. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, sa palagay ko, ay nasa kalagitnaan ito. Dahil habang tayo ay humihinga, anumang pagkakamali na ating nagawa, ay maaari pa natin itong ayusin at baguhin para sa ikabubuti ng ating mga buhay. Ikaw ka, barangay, may bagay ka ba na labis mong pinagsisisihan na nagpabago sa sarili mo? Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Dave. 22 years old. Matagal na akong sumusubaybay sa programa niyo at sa pagkakataong ito ay gusto kong ako naman ang magbahagi ng sarili kong kwento. Bago ang lahat ay sinadya kong palitan ang mga pangalan at lugar na babanggitin ko sa aking kwento para na rin sa proteksyon ko at ng mga taong kasama rito. Medyo sensitive kasi ang storyang isi-share ko sa inyo, Mama Mia. Ipinanganak at lumaki ako sa Benguet. Pangalawa sa 6 na magkakapatid. 8 years old lang ako noon nang iwan kami ng tatay namin na isang araw ay bigla na lang hindi nagparamdam. 11 years old naman ako noong mamatay ang nanay ko dahil sa sakit na TB. Sa pagkawala ng pareho naming magulang ay naiwan kami sa pangangalaga ng tiyuhin naming si Arnold na walang ibang ginawa kundi alilain kami. Grade 6 lang ang tinapos ko dahil hindi kami pinag-aral ng uncle namin dahil kapos sa pera. Hindi raw niya kami kayang pag-aralin dahil hindi naman niya kami anak. Hindi raw niya kami mga responsibilidad. Sa murang edad, Mama Mia, ay sari-saring trabaho na ang pinasok ko para lang magkaroon kami ng panglaman-tiyan na magkakapatid. Palagi kasi noong nasa labas si Uncle Arnold na isang construction worker. Pagkatapos ng kanyang trabaho ay diretso siya sa inuman kasama ang mga kaibigan niya, kaya minsan ay nakakaligtaan niya kaming bigyan ng pera na pambili ng pagkain. Kaya naman ako at ang panganay naming kapatid na ang gumagawa ng paraan para pakainin ang mga sarili namin pati na rin ang mga nakababata naming kapatid, Mama Mia. Kahirapan ang nagtulak sa akin kung bakit sa edad na 17 ay pinasok ko ang kalakaran ng pagbebenta ng katawan. Napasok ako sa trabahong ito nang makilala ko ang kaibigan kong si Jason. Oh Dave, tapos na kayo? Ba't ang bilis naman yata? Nagmamadali eh. Pauwi na raw kasi yung mga kasama niya sa boarding house nila kaya ayun. Wala pang 10 minutes tapos na kami. Sinuswerte ata tayo ngayon ah. Anong oras na ba? Oh, maaga pa naman. Gusto mo pa ng isa? Pwede ba kitang ihanap ng parokyano? Meron pa ba? Ako pa ba? Hindi to nawawala ng contact no? Ito nga oh, may minessage na ako kanina. Inaantay ko na lang yung reply niya. Ay, oo nga pala. Yun yung bayad. Ito lang? Walang binigay na tip? Aasa ka pa ng tip. Pang mabilisan na nga lang yun nangyari. Tsaka nakatira lang yun sa boarding house. Mukha nga ang estudyante. Dapat kasi yung mga customer na kinukuha mo yung mga tiba-tiba naman. May gana ka pang mamili matumal na nga tayo ngayon. Di na tayo tulad ng dati uy. Marami na tayong kakumpetensya dyan sa tabi-tabi.
Kala mo ikaw lang nagko-callboy dito? Pasalamat ka, meron pa akong kumukuha sa'yo eh. Sinisi mo pa sa ibang tao. Baka naman mahina lang talaga yung sales stock mo. Tol, hindi ko nakasalanan yun kung ayaw nang bumalik ng iba nating suki. Siyempre mananawa din yung mga yun sa'yo. Maghahanap din sila ng ibang putahe. Tsaka tinan mo nga sarili mo. Para kang pinaglihi sa kawayan. Kayang-kaya ka nang ilipad ng hangin sa sobrang payat mo eh. Alam mo, pag tinalian kita ng sinulid, pwede na kitang gawing saranggola. Kasalanan ko pa ngayon? Oo naman. Katawan ang puhunan mo dito kaya dapat alagaan mo katawan mo. Kumain ka ng marami para magkalaman ka. Tsaka maligo ka rin minsan para di ka mukhang maasim. Ang dami mong alam. Kung makapagsalita. Buti nga ikaw, puro chat lang ginagawa mo dyan eh. Sa akin kaya lahat ng trabaho. Ako yung nagpapagod, ako yung mas maraming ginagawa. Tapos ang hatian natin 60-40, 40 sa'yo. Alam mo, isa pa yan sa dapat nating ayusin eh. Pag-usapan natin yan. Masyado malaki na kukuha mo. Oy, tandaan mo, wala kang tatrabahuhin kung hindi dahil sa akin. Sige na, kahit na 70-30 na lang hatian natin. Di pwede no? Ang daya naman ito. Pati nga sa tip ko nakikihati ka pa eh. Aba dapat lang. Tag team kaya tayo. Wala kang trabaho kung wala ako. Wala akong sahod kung wala ka, kaya quits lang. Kailangan ko kasi ng pera ngayon eh. Bakit? May pagkakagastusan ka ba? Kailan ba ako hindi na kailangan ng pera? 6 na bunga nga pinakakain ko. 6? Akala ko ba nagtana na yung panganay nyo? Oo nga, nakipagtana na siya. Bad trip nga yun eh. Kinakasan kami. Pinasa sa akin ni ate lahat ng responsibilidad niya. Madaya yung mga taong ganon. Di ba dapat 5 na lang ang pinapakain mo? Kasama ka na dun? Sino pa ba yung pang-6 kundi yung chewing kong batugan? 2 buwan nang walang trabaho tapos ang lakas pang uminom. Ibang klase din yang si Mang Arnold no? Imbis na kayong alagaan, siyang inaalagaan nyo. Ay sige na nga, 70-30 tayo pero ngayong gabi lang ha. Talaga? Salamat tol. Wala yun. Oh eto na, nag-reply na yung kausap ko. Oh ano sabi? Ihanda mo na sarili mo, papagurin ka nito. Ayos lang, marami akong reserba. San daw? Susunduin ka raw sa may tabi ng terminal ng bus. Tol, di kotse to kaya galingan mo. Baka sakaling bigyan tayo ng malaki-laking tip. Mama Mia, 17 years old lang ako pero ako na ang bumubuhay sa mga kapatid at uncle ko. Nakakahiya man ang trabahong pinagkukunan ko ng pera, pero ito lang ang tanging paraan para mabuhay kami. Lalo na't ang kapatid naming si Ate Lala ay mas piniling sumama sa boyfriend niya. Hindi ko nga alam kung ano ba ang mga nagawang kasalanan ng mga magulang namin noon. Bakit parang sa amin nagpunta o napunta ang karma nila? Sa totoo lang, kaya kong tiisin ang humarap sa iba't ibang tao. Ipagamit ang katawan ko para lang mapunan ang pagnanasa nila kapalit ng maliit na halaga ng pera. Kaya ko itong gawin gabi-gabi para lang may makain kami. Pero ang hindi ko kayang tiisin ay ang pangmamaltrato sa amin ng uncle ko. Tuwing hindi ko siya nabibigyan ng pambili ng alak, ay maswerte na ako sa isang pasa. At tuwing nalalasing naman siya, ay sa amin pa rin niya ibinabaling ang mga hinanakit niya sa buhay. May isang pagkakataon nga noon na na-dislocate ang buto ng kanang paa ko matapos akong itulak ni Uncle Arnold sa hagdan dala ng kaniyang labis na kalasingan. Ilang linggo rin ako noong iika-ika sa paglalakad. Sa mahabang panahon ay tiniis ko ang pambubugbog mula sa kanya. Tiniis ko ang mga masasakit na salita na ibinabato niya sa akin at sa mga pang-iinsulto niya sa mga magulang ko. Pero lahat ay may hangganan, Mama Mia, maging ang pagtitiis ng isang tao. Naubos na rin ang pasensya ko noon nang magpasya siya. Sa kanya ko idiretso ang perang kinikita ko. Ni hindi nga niya alam kung anong trabaho ko. Ang mahalaga sa kanya noon ay meron siyang pambili ng alak. Kaya isang araw, Mama Mia, ay napagdesisyonan kong tularan ng ginawa ni Ate Lala. Ang layasan ang malaimpyernong buhay namin noon.
hindi ko kayo iiwan. Magtatrabaho lang ako sa ibang lugar para mabigyan ko kayo ng mas maayos na buhay. Isama mo na lang ako. Ayoko maiwan dito kasama si Uncle Arnold. Please, kuya. Kailangan mong maiwan dito para bantayan yung mga kapatid natin. Simula ngayon, ikaw na ang panganay. Pero huwag kang mag-alala. Sinabihan ko naman si Jason na alalayan kayo kapag nangailangan kayo. Ang daya nyo! Ang daya-daya nyo ni ate! Marie, ginagawa ko to para sa ating magkakapatid. Walang mangyayari sa atin kung dito lang tayo. Gagatasan at gagatasan lang tayo ni Uncle Arnold. Lalayo muna ako para makapag-ipon. Kapag may sapat na akong ipon, kukunin ko kayo. Itatakas ko kayo rito. Pero sa ngayon, kailangan nyo munang magtiis. Paano kung saktan kami ni Uncle Arnold? Katulad ng ginagawa niya sa'yo. Paano kung bugbugin niya rin kami? Matitiis mo ba yon? Alam kong walang kwenta ang tsuhin natin. Pero alam ko rin na hindi niya kayo kayang saktan ng mga babae. Nakita mo bang binugbog niya si ate? Hindi, di ba? Oh, sinaktan ka ba niya? Hindi rin, di ba? Ako lang naman ang kaya niyang bugbugin kasi sa ating magkakapatid, ako lang ang lalaki. Hindi niya kayo kayang pagbuhatan ng kamay. Alam mo kung bakit? Kasi nakikita niya sa inyo si nanay. Di ba sabi nga nila, lahat kayo minana ang itsura ni nanay? Samantalang ako, yung kay tatay ang nakuha ko. Oo nga, hindi niya kami binubugbog ng pisikal. Pero bugbog sarado naman kami sa masasakit na salitang sinasabi niya. Nakakasawa na makarinig ng pangiinsulto mula sa kanya. Sawa na ako marinig kung gaano kawalang kwenta ang buhay natin. Kung paano pabigat lang tayo sa kanya. Sawa na ako sa araw-araw na takot na nararamdaman ko tuwing umuuwi siya sa bahay. Ayoko na ng ganitong buhay, kuya. Kaya isama mo na ako. Uy, tandaan mo, hindi kayo pabigat. Ang totoong pabigat, yun, si Uncle Arnold. Sa totoo lang, dapat siya nga ang bumubuhay sa atin kasi mga pamangkin niya tayo eh. Tsaka bata pa tayo. Pero kabaliktaran ang nangyayari. Sana talaga pag alis ko matauhan siya. Tsaka simulan niya na magbanat ng buto. Kailan ka babalik? Hindi ko alam eh. Basta, kapag nakapag-ipon na ako, kukunin ko kayo. Pangako yan. Saan ka ba magtatrabaho? Sa Maynila. Mas maraming oportunidad daw doon kaysa dito eh. Sabi ni Jason, mas marami akong pwedeng maging trabaho doon. Oh, si Jason na yata yun. Sige na, alis na ako. Baka magising pa si Uncle eh. Hindi na magigising yon. Lasing na yun eh. O sige alis na ako. Ikaw nang bahala sa mga kapatid natin ha. Mag-ingat ka doon, kuya ha. Promise mo babalikan mo kami rito. Kukunin mo kami ha. Oo, kukunin ko kayo, promise. Konting tiis lang. Sige na Marie, alis na ako. Oh, Jason, ano na? Tagal mo, tol. Nandyan na ba yung sasakyan? Kanina pa. Ikaw na lang hinihintay. Ang usapan 11:00 ng gabi. Ikaw talaga. Hindi naman kita matawagan kasi wala ka namang cellphone. Pasensya ka na ha. Nagpaalam pa kasi ako sa kapatid ko eh. Oh, anong sabi? Gusto niya sanang sumama kaso sapat lang para sa akin tong perang na itabi ko eh. Wala nang ayawan to ah. Anong plano mo pagdating dun? May nag-aantay na bang trabaho sa'yo sa Manila? Wala pa eh, pero bahala na. Poproblemahin ko na lang yun pagka nakarating na ako dun. Oh, sige na. Aalis na yung sasakyan. Nakisuyo lang ako sa tropa ko na isabay ka. Hindi ka na rin nila sisingilin ng pamasahe, kaya magpasalamat ka na lang sa kanila. Salamat talaga tol ha. Ikaw na munang bahalang tumingin sa mga kapatid ko. Sige, mag-ingat ka doon. Mama Mia, habang pababa ang sasakyan mula Benguet, ay magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko sa buong biyahe. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang sasalubong sa akin sa Maynila. Pero kumpara sa buhay ko kasama ang tiyuhin ko ay mas gugustuhin ko na lang na magsimula ulit sa lugar na hindi pamilyar sa akin. Ilang buwan ko ring pinagplanuhan ang pag-alis ko ng Benguet dahil kailangan ko itong pag-ipunan. Pakiramdam ko noon ay para akong nakatakas mula sa impyerno. Para akong nabigyan ng panibagong pagkakataon para ayusin ang buhay ko. Ang buhay naming magkakapatid. Ipinangako ko sa sarili ko, Mama Mia, na gagawin ko ang lahat para makabangon mula sa kahirapan. Unang-una kong gagawin ay ang maghanap ng maayos na trabaho.
Wala akong pakialam kung maliit ang sahod o mahirap ang gawain. Basta ang kailangan kong unahin ay ang magkaroon ng trabaho. Iyon nga lang, Mama Mia, masyado palang naging matayog ang ekspektasyon ko sa Maynila. Dahil sa pagtapak ko sa lugar na yun, ay sinampal ako ng isang nakakatakot na realidad. Sa sampalok ako na natili ng isang buwan, Mama Mia. Doon ako nakahanap ng murang bed space habang naghahanap ng trabaho. Pero hindi rin pala ganun kadali ang maghanap ng trabaho katulad ng inaasahan ko. Marami ngang pwedeng pasukang trabaho pero karamihan ay hindi naman tumatanggap ng walang tinapos. Mabilis na dumaan ang mga araw. Kasabay nito ay mabilis ding naubos sa pagkain ang perang inipon ko ng ilang buwan. 500 na lang ang meron ako nang umalis ako sa bed space na inuupahan ko dahil wala na akong pambayad pa rito. Nang araw na yun ay napagtanto ko na ang inaasahan kong pag-asa na sana'y magpapabago sa buhay ko at sa buhay ng mga kapatid ko ay mahirap palang abutin. Dahil walang kakilala at walang matutuluyan ay napilitan akong maging palaboy sa lansangan. Ang ilang karton na napulot ko sa basurahan ang nagsilbing higaan ko at sa kung saan man ako abuti ng dilim ay doon ako natutulog. Para akong batang naliligaw sa kalakhan ng Maynila. Hindi alam kung saan pupunta. Hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Naranasan kong matulog sa terminal ng bus, sa overpass, sa harap ng bangko at kung saan-saan pa. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, ay pinagsisisihan ko ang ginawa kong paglalayas. Pero sa awa ng Diyos ay muli akong nabigyan ng pag-asa nang makatulog ako sa harap ng isang tapsihan kung saan isang lalaki ang nagbigay sa akin ng oportunidad para bumangon ulit mula sa aking pagkakalugmok. Sino ka? Hindi ba dapat ako magtanong niyan sa'yo? Natutulog ka sa harapan ng tapsihan ko. Sa inyo ba to? Naku, sorry po. Dito na po kasi ako inabutan ng antok eh. Di bale, alis na rin naman po ako. Hindi ka taga rito, no? Ha? Bakit nyo naman nasabi yan? May dala kang bag, nakasuot ka na sapatos. Hindi pa naman gaanong madumi yung suot mong damit. Hindi ka naman mukhang pulubi. Siguro wala ka lang matuluyan. Tama ba? Parang ganun na nga. Taga Benguet po ako. Anong ginagawa mo rito sa Metro Manila? Gusto ko po sana maghanap ng trabaho kaso walang gustong tumanggap sa akin eh. Hanggang sa naubos na lang po yung dala kong pera. Wala bang maayos na trabaho doon sa inyo? Ba't dito mo pa gusto maghanap ng trabaho? Sabi po kasi ng kaibigan ko mas marami raw pong magandang trabaho rito eh. Tsaka mas mataas daw ang sahod. Kaya minabuti ko pong lumuwas. Hindi niya naman po sinabi na pahirapan din po pala ang buhay dito. Ganyan talaga ang unang iniisip ng mga taga-probinsya. Na mas maganda ang buhay dito sa Maynila pero ang totoo, mas mahirap ang buhay dito. Ilang taong ka na ba? 17 po. Bata ka pa. Wala ka bang magulang? Ba't kayo nayaang lumuwas mag-isa rito? Wala na akong magulang. Sino nag-aalaga sa inyo? May tsuhin po ako pero wala namang kwentang tao yun. Gusto mo bang magtrabaho sa akin? Talaga? Sakto. Nangangailangan ako ng kasama rito sa tapsihan ko. Opo naman. Kahit ano pong ipagawa niyo sa akin, basta magkaroon lang po ako ng trabaho. Kaya mo na ba magsimula ngayong araw? Kahit ngayon na po mismo. Ano po bang gusto niyong ipagawa sa akin? Gusto niyo po magwalis na ako dito sa labas? Mamaya pa tayo magbubukas. Pero una, baka gusto mong kumain muna. O baka gusto mong maligo muna.
Sige po. Ilang araw na rin po akong hindi kumakain eh. Halika, pumasok ka muna sa loob. Teka, meron lang po akong tanong. Bakit niyo po ako gustong tulungan? Hindi niyo naman po ako kilala pero bakit kayo magtitiwala sa akin? Wala namang masama kung magtiwala ka sa kabutihan ng tao eh. Paano po kung hindi naman ako mabuting tao? Hindi nga ba? Hindi po ako mabuting tao pero ipinapangako ko po sa inyo na hindi rin po ako masamang tao. E di kung ganun, wala na tayong problema. Isa pa, nakikita kong sarili ko sa'yo. Probinsyano rin ako tulad mo. Minsan din ako nangarap na baguhin ang buhay ko. Kaya nakipagsapalaran ako dito sa Maynila. Naranasan ko rin yung nararanasan mo. Minsan din ako naging taong lansangan. Sa awa ng Diyos, eto na ako ngayon. May sarili ng negosyo. May pamilya na po ba kayo? Wala pa. Doon ako hindi pinalad. Siguro, hindi na talaga para sa akin ang pag-aasawa. Baka naman po hindi pa lang dumarating yung para sa inyo. Ilang taon na po ba kayo? Matanda na ako. Mahigit 60 na. Bata pa yan. Binola mo pa ako. Pumasok ka na muna. Maligo ka tapos magagahan. Mamamalengke tayo mamaya. Salamat po at binigyan niyo po ako ng trabaho. Ako nga po pala si Dave. Kayo po, ano pong pangalan niyo? Tawagin mo na lang akong Conrad. Mama Mia, agad akong nagsimula sa trabaho ng araw ding yun. Matapos ang ilang linggong palaboy-laboy sa kalsada, ay first time ko ulit makaligo, magsuot ng malinis na damit at mapakain ng kumakalam kong sikmura. Naging stay-in ako sa tapsihan ni Mang Conrad kung saan ay ako ang naging all-around boy niya. Ako ang nagsiserve ng mga pagkain sa mga customers, nagliligpit at naghuhugas ng mga pinagkainan at naglilinis sa buong kainan. Minsan ay tumutulong din ako sa pagluluto lalo na kapag sabay-sabay ang mga customers. Araw-araw ko ring sinasamahan si Mang Conrad sa pamamalengke niya. Sobrang laki ng paghanga at paggalang ko kay Mang Conrad na pinagkatiwalaan niya ang isang katulad ko. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob ang kabutihan na ginawa niya sa akin. Maliban kasi sa trabaho ay binigyan niya rin ako ng libreng tirahan. Maging pagkain ay wala akong binabayaran. Natutuwa raw siya dahil kahit papaano ay nasubukan din niya kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng inaalagaang anak. Katulad ni Mang Conrad ay natutuwa rin ako dahil first time ko ring magkaroon ng nakatatanda na nag-aalaga at merong concern sa kapakanan ko. Sa mga sumunod na buwan ay parang mag-ama na ang naging turingan naming dalawa ni Mang Conrad. Pero ganun pa man ay hindi ko pa rin maiwasang isipin ang kalagayan ng mga kapatid ko sa poder ng tiyuhin ko, Mama Mia. Minsan ay nag-aalala ako kung nakakakain pa ba sila ng maayos o baka naman sinasaktan na sila ni Uncle Arnold. Sa halos 9 na buwang pagtatrabaho ko sa tapsihan ni Mang Conrad ay napagtanto kong matatagalan pa bago ako makapag-ipon ng sapat na pera para makuha ko sa Maynila ang mga kapatid ko. Kaya Mama Mia, ang ginawa ko ay bumalik ako sa dati kong gawain. Muli ay sinubukan kong ibenta ang katawan ko sa mga naghahanap ng panandaliang aliw. Walang kamalay-malay si Mang Conrad sa ginagawa ko kapag gabi. Pero nang minsang umuwi ako ng madaling araw ay muntik na niya akong mahuli. Mabuti na lang at mabilis akong nakapagrason dahil ayokong masira ang tiwala sa akin ni Mang Conrad kapag nalaman niya kung ano ang sideline na tinatrabaho ko.
Mang Conrad, gising na po pala kayo. Ang aga nyo naman pong nagising. Gumising ako ng 3:00 para sana maaga mamalengke. Di ba nga may bulk order tayo para sa breakfast mamaya? Gigisingin sana kita kaso wala ka pala. Saan ka ba galing? Pasensya na po. May pinuntahan lang po akong kaibigan sa labas. Hindi ko po namalayan yung oras. Pasensya na po. Hindi naman sa pinagbabawalan kita makipagkaibigan ha. Bata ka pa kaya naiintindihan ko na minsan kailangan mo rin mag-enjoy. Pero sana wag mong kalilimutan ang dahilan ng pagpunta mo rito. Di ba sabi mo sa akin, gusto mo mag-ipon para sa mga kapatid mo? Gusto mo silang iahon sa kahirapan? Hindi ko naman po nakakalimutan yun. Wag po kayo mag-alala, Mang Conrad. Hindi naman po ako gumagastos tuwing lumalabas ako. Mabuti naman kung ganon. Alam mo, natutuwa ako na mabilis kang nasanay sa buhay dito sa Maynila. Mas nagustuhan ko nga po dito kasi hindi po tulad sa probinsya na paulit-ulit na mukha ang laging nakikita. Dito po, sa sobrang dami ng tao, madami kang pwedeng maging kaibigan. Pero mag-iingat ka sa mga taong kinakaibigan mo. Marami rito ang tuso. Ang buhay dito sa Maynila, survival of the fittest, ika nga nila. Maraming mapanlamang, maraming hindi mapagkakatiwalaan. Kaya pag pinakita mong mahina ka at madaling maloko, maloloko ka talaga. Mang Conrad, alam ko po na bata pa ako pero ang hindi niyo po alam, subok na po ako ng panahon. Alam ko na po kung paano humarap sa mga tao. Madiskarte po yata to. Marunong na rin po akong kilatisin yung mga taong pwedeng pagkatiwalaan at yung mga taong hindi. Yun nga ang nakakalungkot Bata ka pa. Dapat sinusulit mo pa ang kabataan mo ngayon. Pero heto ka at maagang hinubog ng kahirapan. Ganyan na ganyan ako noong nasa edad kita. Hanggang ngayon wala pa rin nagbago. Hindi po ba dapat mas maganda na yon na maagang natututo ang tao para mas maagang mamulat at maging handa? Huwag nyo na lang pong isipin na nakakalungkot yung bagay na yon kasi malaking tulong din po yun sa mga taong tulad ko. Kung sa bagay, may punto ka rin naman. O sige na, matulog ka na at magiging busy tayo ngayong araw. Akala ko po ba marami tayong order ngayon? Oo, kaya nga magsisimula na ako mag-prepare. Dito tulong na po ako. Wala ka pang tulog. Paano ka makakapagtrabaho ng maayos niyan? Mang Conrad, sanay na po ako sa puyatan. Sabi ko naman sa inyo ganito lang po tingnan yung katawan ko pero marami po akong ibubuga. Ako, huwag mong sanayin ang sarili mo sa pagpupuyat. Alagaan mo ang katawan mo. Itong batang to, umidlip ko muna kahit 1 oras lang. O sige po, pero kapag kinailangan niyo po yung tulong ko, gisingin niyo po agad ako ha. Sige. Teka, ano itong nasa leeg mo? Ang alin po? Itong nasa baba ng tenga mo. Bukol ba to? Yan ba? Hindi ko rin po alam Bigla na lang pong tumubo yan. Meron din po dito sa kabila mas maliit. Ba't parang tuwan-tuwa ka pa? Ito na nga ba sinasabi ko Pinababayaan mo kasi kalusugan mo. Mawawala rin po yan. Tsaka hindi rin naman po masakit. Kapag tinubuan ka ng bukol sa katawan, masakit man o hindi, ibig sabihin nun, may problema pa rin sa katawan mo. Mang Conrad naman tinatakot niyo ako Hindi ako nagbibiro. May kaibigan akong namatay dahil sa breast cancer. Nagsimula lang sa maliit na bukol sa dibdib hanggang sa nalaman nilang cancer na pala yun. Hindi naman po siguro cancer to. Malalaman mo yan kapag nagpa-check up ka. Wag na po, sayang lang pera. Mas mapapagastos ka kapag hindi mo pinatingin yan sa doktor. Okay po, sige po, ipapatingin ko na sa susunod. Pero ngayon, iidlip na po muna ako O sige na, matulog ka na. Sanang pagpapacheck up ay naurong ng naurong dahil sa pagiging busy namin sa tapsihan, Mama Mia. Sa mga sumunod pang buwan ay nagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa kainan ni Mang Conrad at tuwing gabi ay palihim akong tumatakas para mas mabilis akong makapag-ipon. Hindi ko alam kung napapansin ba ni Mang Conrad ang gabi-gabi kong pag-alis. Pero kung alaman niya ay hindi na niya ito binabanggit pa sa akin. Mahigit 1 taon akong nagtrabaho sa tapsihan. Mabilis din akong nakapag-ipon ng pera. Pero kapalit nito, Mama Mia, ay ang unti-unting pananamlay ng katawan ko. Kapansin-pansin na hindi na tulad ng dati ang pangangatawan ko. Mas lalo akong nangangayat.
Hindi na ako kasing lakas kumain tulad na ng dati. Madali din akong dapuan ng sakit. Palaging sumasakit ang ulo at kasukasuhan ko. Ang malala pa rito ay mas dumami pa ang bukol sa katawan ko, Mama Mia. Noong unay na itatago ko pa kay Mang Conrad ang nararamdaman ko. Pero hindi naglaon ay napansin na rin niya ang estado ng kalusugan ko. Muli ay hinikayat niya akong magpa-check up sa doktor. Dahil takot na rin ako para sa kalusugan ko, ay nagpunta ako sa isang health clinic at doon ay nagpatingin. Natakot ako na baka matulad ako sa nanay ko na namatay dahil sa TB, Mama Mia. Pero nang malaman ko ang resulta, ay halos manlumo ako noon. Iniisip ko, Mama Mia, paano na lang ang mga kapatid ko? Paano ko pa sila mabibigyan ng magandang kinabukasan? Gusto kong magpahinga, pero alam ko na kailangan ako ng mga kapatid ko, Mama Mia. Kailangan ko silang maialis sa puder ng tiyuhin ko. Mama Mia, para akong tinaningan ng buhay nang malaman ko kung ano ang sakit ko. Nang tanungin ni Mang Conrad kung ano ang sinabi ng doktor ay nagsinungaling ako. Sinabi ko na lang sa kanya na nasobrahan ako sa trabaho at bilin ng doktor ay kailangan kong magpahinga. Hindi naman nag-alinlangan si Mang Conrad at binigyan niya agad ako ng ilang araw na pahinga. Sa mga araw na yun ay halos wala ako sa sarili ko, Mama Mia. Ang hirap tanggapin na sa edad kong yun ay may malubha na akong sakit. Sa tanang buhay ko, Mama Mia, ay first time akong maiyak. Nawalan ako ng magulang, binubugbog ako ng tiyuhin ko, naging palaboy ako sa daan pero sa kabila ng lahat ng yun ay walang luha na dumaloy sa mga mata ko. Akala ko nga matigas ako, Mama Mia. Hindi ko akalaing isang sakit lang pala ang magpapaiyak sa akin. Hindi ako naiyak dahil may malala akong sakit. Naiyak ako dahil naawa ako sa sarili ko. Kung kailan naman may maayos na akong trabaho, may sapat nang naipon at malapit na ako sa pangarap kong maiahon ng mga kapatid ko kahit konti mula sa kahirapan, ay tsaka naman ako binigyan ng panibagong pagsubok at problema. Siguro nga, Mama Mia, ay wala talagang karapatang maging masaya ang isang katulad ko. Kung sa bagay, kasalanan ko naman ang lahat. Pinatunayan ko lang, Mama Mia, na mali talaga ang ginagawa ko. Pinatunayan lang ng sakit ko na nasa huli talaga ang pagsisisi. Matapos ang ilang araw na pamamahinga ay nagdesisyon akong magpaalam na lang kay Mang Conrad. Nagrason ako na pagod ako sa trabaho at hindi na kaya ng katawan ko ang araw-araw na ginagawa namin sa tapsihan. Naintindihan naman ako ni Mang Conrad. Bilang pasasalamat ay siya na ang nagbayad ng pamasahe ko pauwi sa Benguet. Nang mga panahong yun ay gusto ko na lang makasama ang mga kapatid ko at masakit mang iwan, ang nasimulan kong pagbabago ay kailangan kong bumalik sa impyernong dati ko nang tinakasan, Mama Mia. Uy, Jason! Dave? Oh, ikaw ba yan? Nandito ka na pala? Kailan ka pa umuwi? Nung makalawa pa ako dumating. Akala ko nakalimutan mo na kami. Mabuti naman naisipan mo magbakasyon. Hindi ako magbabakasyon. Dito na ulit ako titira. Talaga? Bakit naman? Ayaw mo na dun sa Manila?
Na-homesick ka no? Hindi, namiss ko lang dito. Ano namang mamimiss mo rito? Sa pagkakaalala ko nga, sukang-suka ka na sa buhay mo rito nun. Nagmamadali ka nga umalis eh. Basta, wag mo na lang akong tanungin. Ayaw mo sa trabaho mo dun no? Ano bang trabaho mo dun? Macho dancer? Hindi, maganda trabaho ko dun. Tagaluto ako sa tapsihan. Bakit mo iniwan? Atin-atin na lang to ha. Sa'yo ko lang sasabihin to kaya sana sikreto mo na lang muna. Sana wala nang iba na makaalam ha. Ano ba kasi yan? Baka naman nakabuntis ka, tapos tinakasan mo. May sakit ako eh. HIV. Ano? Paano? Huwag mong sabihin pati sa Manila, nag-callboy ka. Kasi kailangan kong kumita eh. Hindi ko naman talaga sana gagawin yun. Kaso kung aasa lang ako sa sinasahod ko sa tapsihan, mukhang sobrang matatagalan bago ko makuha yung mga kapatid ko. Kaya rumakit na ako. Ang tanong, nakuha mo ba mga kapatid mo? Hindi, di ba? Ang ending, bumalik ka tuloy dito. Ayan kasi, matagal na kitang pinagsasabihan na gumamit ng proteksyon. Sabi mo, gastos lang yun. Ano kayo napala mo? Alam ko naman ang kasalanan ko. Hindi mo na kailangan ipagduldulan sa mukha ko yan. Huwag mo na akong sisihin. Hindi yun ang kailangan ko ngayon. Ang kailangan ko, suporta, tol. Sorry, nagulat lang ako eh. Hindi ko alam na may pinagdadaanan ka na pala. Akala ko maayos na buhay mo dun sa Manila eh. Hindi ba wala pang lunas sa sakit na yan? Oo, wala pa. Pero marami na raw treatment ngayon para sa sakit na to. Sabi ng nurse dun sa health center na pinuntahan ko nun, kapag daw palagi akong uminom ng gamot na pang HIV, pwede raw masuppress yung virus sa katawan ko para mas humaba yung buhay ko. Ano bang ibig sabihin ng suppress? Hindi ko rin alam eh. Basta ganun. Alam mo tol, sobrang na-depress ako nung nalaman ko na may HIV ako. Akala ko talaga katapusan ko na eh. Pero kinausap nila ako sa health center ng masinsinan. Ipinaliwanag nila sa akin na may pagkakataon pa raw akong mabuhay ng matagal at bumalik sa dati. Ang kailangan lang tuloy-tuloy ang pag-inom ko ng gamot. Yun naman pala eh. Mabuti naman kung ganun. Kaso tol, sobrang mahal ng gamot eh. Mahigit 1,000 para sa isang buwan. Yung naipon kong pera sa trabaho, sa gamot lang mapupunta. Nasabi mo na ba to sa mga kapatid mo? Sa tsuhin mo? Sabi ko nga sa'yo tol, ikaw pa lang ang pinagsasabihan ko nito. Wala nang ibang tao nakakaalam ng sakit ko maliban sa ating dalawa. Tsaka wala akong planong sabihin sa tsuhin ko tong sitwasyon ko. Wala namang paki sa akin yun eh. Nung bumalik nga ako dito, parang wala lang sa kanya. Tinawanan pa nga ako kasi masyado raw ako nagmamagaling. Wala din naman daw akong napala sa paglalayas ko. Bad trip. Hanggang ngayon wala pang ipinagbago yung tao na yun. Ano nang gagawin mo ngayon? Kailangan ko makahanap ng trabaho sa lalong madaling panahon tol. Kung hindi ako magtatrabaho, wala akong ipambibili ng gamot. Gusto mong bumalik ulit sa dating gawi? Malaking tulong yun. Parang gago naman to eh. Diyan ko na nga nakuha yung sakit ko tapos pababalikin mo ako dyan. Suggestion lang naman. Pero hayaan mo, tutulungan kita maghanap ng trabaho. Salamat tol ah. Mama Mia, isa si Jason sa mga taong maituturing ko ng pinakamatagal na kaibigan. Kaya ako siya pinagkatiwalaan sa sakit ko. Pero sobrang laki ng pagsisisi ko na sinabi ko pa sa kanya ang totoo. Matapos kasi ng pag-uusap namin ay mabilis na kumalat sa lugar namin ang balitang meron akong HIV. Dahil dito ay pinandirihan ako at iniwasan ng mga tao na para bang ang karamdaman ko ay parang sipon na madali lang makahawa. Ang pinakamasaklap pa rito ay maging ang mga kadugo ko ay nagsimulang lumayo sa akin. Ang mga kapatid ko ay natakot nang malamang may nakakahawa akong sakit. Ang tsuhin ko naman ay mas ipinamukha lang sa akin na wala talagang saysay ang buhay ko dito sa mundo. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa ang komento niyang sa murang edad ay kinukuha na ako ng Diyos dahil wala na raw akong silbi sa lipunan. Hindi pala maganda sa pakiramdam, Mama Mia, kapag tinalikuran ka na ng buong mundo. Sobrang sakit na naiwan akong mag-isang lumalaban sa sakit ko.
Ilang buwan din akong pinanghinaan ng loob. Nawala ng ganang magpatuloy at tila ba hinihintay ko na lang ang katapusan ng buhay ko. Wala naman na akong magagawa dahil sa ginawa ni Jason ay wala nino man ang may gustong tumanggap sa akin sa trabaho. Hanggang sa muli kong naalala si Mang Conrad at kung paano niya paulit-ulit na sinasabi na nakikita niya ang sarili niya sa akin. Naisip ko paano kung gawin ko rin siyang inspirasyon. Na kaya niyang magpursige at ibangon ang sarili niya. Sa tingin ko ay kaya ko ring sundin ang landas na pinagdaanan niya. Sinubukan kong tulungan ang sarili ko, Mama Mia. Nagpatuloy ako sa araw-araw na gamutan. Sinikap kong maghanap ng trabaho. Inalis ko sa sistema ko ang mga bagay na maaaring ikasira ng kalusugan ko tulad ng pag-inom at paninigarilyo. Nagsimula akong kumain ng mga masusustansyang pagkain at mag-exercise. Hindi ko inintindi ang mga tao sa paligid ko. At dahil dito, muli akong nakaramdam ng pag-asa. Lalo na nang isang araw ay muling magpakita sa akin ang panganay naming kapatid na si Ate Lala. Palihim niya akong pinuntahan sa Benguet at kinumusta matapos mabalitaan ang sakit ko. Doon ay ibinahagi niya sa akin ang plano niya na gusto na niya kaming kunin at sumama sa kanya sa Baguio kung saan siya nakatira. Marie, ano? Tulog na ba siya? Oo, bagsak na si Uncle. Hindi na magigising yun kasi lasing na namang umuwi eh. Nakahanda na ba yung mga gamit nyo? Oo kuya, saan ba kasi tayo pupunta? Aalis na ba tayo rito? Lilipat tayo sa Baguio. Baguio? Saan naman tayo titira dun? Kay Ate Lala. Si ate? Alam mo na kung nasan si ate? Nakausap ko siya nung Huwebes. Nabalitaan niya yung tungkol sa sakit ko. Nabasa raw niya sa Facebook. Bakit hindi man lang siya nagpakita sa amin? Huwag ka na magalit. Hindi siya nagtagal dito. Ayaw raw niyang makita si Uncle Arnold kaya saglit lang siya. Sinabihan niya lang ako na mag-impake tayo tapos susunduin niya tayo ngayong gabi. May bahay ba siya doon? May paupahan daw yung kalibing partner niya Pwede raw tayong umupa doon sa kanila. Siya ang magbabayad tapos susubukan niya raw akong ipasok doon sa pinagtatrabahuhan niyang bar. Nakakatuwa naman. Mabuti na lang hindi pa tayo tuluyang kinalimutan ni ate. Kung nakita mo lang sana kung ano nang itsura ni ate ngayon. Hindi na siya tulad nung dati. Mukha na siyang mayaman. Talaga ba? Oo. Pero nagalit ako sa kanya nung nakita ko siya. Kasi nagtampo ko sa kanya na iniwan niya tayo Yun pala, ginawa niya lang yung ginawa ko nun. Umalis siya para kumayod at mag-ipon para sa atin. Paano si Uncle? Bakit mo pa siya poproblemahin wala naman siyang naitulong sa atin. Diba, sukang-suka nga siya sa atin simula pa nun. Kahit na, kamag-anak pa rin natin siya. Maniwala ka sa akin, Marie. Mas matutuwa pa yon pagkagising niya bukas at makita niyang wala na tayo dito sa bahay niya. Pero naaawa pa rin ako sa kanya. May iwan siya mag-isa Gusto mo ba siyang samahan? Ikaw ang bahala. Sige, magpaiwan ka na lang dito. Hindi naman sa ganun, kuya. Alam mo, nung wala ka, kahit lagi siyang galit, hindi niya kami pinababayaan. Masama man siya sa paningin natin, marami man siyang pagkukulang, pero nandyan siya kung kailan kailangan natin siya. Wala namang tao na ubod ng sama Minsan, yung galit lang kasi natin sa kanyang nananaig. Hindi na natin nakikita yung mga mabubuting bagay na nagagawa niya. Alam mo ba kung bakit ganun na lang kagalit si Uncle Arnold sa atin? Kasi bigla siyang nabigyan ng responsibilidad ng hindi niya inaasahan. Isipin mo binata ka tapos bigla-bigla may 6 na bata ka nang kailangan buhayin. Ang hirap nun. Kaya maniwala ka sa akin. Makakahinga na ngayon si Uncle kapag nalaman niyang wala na tayo sa poder niya. Ngayon may pagkakataon na siya para mag-focus sa sarili niya. Pwede na rin siya maghanap ng babaeng mamahalin. Kung gusto niya makakabuo na rin siya ng sarili niyang pamilya nang hindi niya tayo pinoproblema. Hindi man lang ba tayo magpapaalam sa kanya? Huwag na siguro.
Mas maganda na yun. Huwag na natin siyang abalain sa pagtulog niya. Gusto ko lang sana magpasalamat sa kanya kahit papano. Hindi naman to yung huling pagkikita natin ni Uncle eh. Marami pang araw na makikita natin siya. Pero sana nga lang balang araw, kung kailan masaya na siya sa buhay niya, masaya na rin tayo sa buhay natin. Sana pag nakita natin ulit si Uncle, maganda rin yung sitwasyon natin. Pwede bang mag-iwan ako kahit sulat lang? Para alam niya na nasa mabuti tayong kalagayan. Ikaw bahala. Basta dalian mo ha. Baka maiwan tayo nung bus papuntang Baguio eh. Baka naghihintay na rin si ate sa atin sa terminal. Sige, mabilis lang to. Huwag mo na habaan ha. Pwede na yung maiksi basta makapagpaalam ka. Mama Mia, ng gabing yun ay nagsimulang magbago ang buhay naming magkakapatid. Pagkarating namin sa Baguio ay sinalubong kami ng boyfriend ni Ate Lala. Laking gulat naming magkakapatid nang makita namin na may bitbit siyang bata. Ito pala ang isa sa mga dahilan kung bakit umalis si ate. Buntis siya noon at natakot sa maaaring gawin sa kanya ni Uncle Arnold, kaya nakipagtanan siya sa boyfriend niya. 2 palapag ang paupahan ng pamilya ng boyfriend ni Ate Lala. Matagal na talaga niyang gustong kunin kami mula sa Benguet. Hinintay lang niya na may isang kwartong mabakante para doon kami tumira. Pagkatapos ng paglipat namin ay pinasok ako ni ate sa bar na pinagtatrabahuan niya bilang waiter. Mama Mia, sa unang pagkakataon ay naramdaman kong meron na akong pamilyang masasandalan. Na kahit kailan ay hindi na ako mag-iisa. Suportado ako ng mga kapatid ko sa pagpapagaling ko. Tinulungan ako ni ate para makabili ng gamot na dapat ay araw-araw kong iniinom. Sa awa ng Diyos ay unti-unti ko na rin namang naibalik ang katawan ko sa dati nitong sigla. Ngayon ay proud akong ibalita sa inyo, Mama Mia, na sa edad kong 22 ay undetectable na ang HIV sa dugo ko. Ibig sabihin nito ay hindi na ako makakahawa ng virus basta patuloy lang ang pag-inom ko ng gamot. Mama Mia, sa dami ng masasalimuot na nangyari sa buhay ko, ay mas napalapit ako sa Diyos lalo na't binigyan niya ako ng pagkakataon na pahabain ang buhay ko. Marami akong pinagsisisihan sa mga nagawa ko sa nakaraan. Pero ang tanging magagawa ko na lang ngayon ay gamitin itong aral para sa mga desisyong gagawin ko pa sa hinaharap. Sabi nga nila, bilog ang mundo. Kung noon ay nasa ilalim kami, ngayon naman ay damang-dama ko na ang unti-unti naming pag-angat. At sana nga ay magtuloy-tuloy na ito. Isa lang ang sigurado ako, Mama Mia. Kahit na ano pa mang pagsubok ang dumating sa buhay ko, alam ko na ngayon ay may pamilya ako na magiging katuwang ko. At alam ko na rin na nandyan ang Diyos na kahit kailan ay hinding-hindi ako iniwanan at iiwanan. Na lagi lang nandyan at handa akong tulungan. Maraming salamat sa pagbabasa mo ng sulat ko, Mama Mia. Dito ko na tinatapos ang kwento ko. Ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Dave.